Inanunsyo ni US President Donald Trump na tutulong ang Amerika upang palayain ang mga barkong na stranded sa Strait of Hormuz simula Lunes ng umaga. Ayon sa kanya, bahagi ito ng tinawag na humanitarian effort upang tulungan ang mga bansang walang kinalaman sa umiiral na tensyon sa rehiyon. Sa ilalim ng plano, gagabayan umano ng US ang mga barko palabas ng mapanganib na bahagi ng karagatan upang maipagpatuloy ang kanilang operasyon. Nagsagawa ng kilos protesta ang mamamayan sa Tel Aviv, Israel, laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu upang ipanawagan na wakasan ang gerang nararanasan sa rehiyon. Makikita sa video ang isang effigy na sinusunog ng mga kasama sa kilos protesta. Makikita rin dito ang mga placard na may mukha ni Netanyahu at ni US President Donald Trump, kasama ang iba pang mga depiction ng Israeli Prime Minister. Kasama sa panawagan ng mga nagpoprotesta ang paghinto sa nangyayaring genocide sa Gaza Strip at napapanahon na umano na wakasan ang mga bayolenteng pang-aatake sa mga sibilyan sa lugar. Itinalaga ni Pope Leo XIV ang 4 na pare bilang bagong auxiliary bishops para sa Diocese of Rome sa isang misa sa Archbasilica of St. John Lateran. Kasama sa mga naitalaga ay sina Stefano Sparapani, Alessandro Zenobi, Andrea Carlevale at Marco Valenti. Sa kanyang homily, hinimok ng Santo Papa ang mga ito na maging mga taong tagapagpadala ng kapayapaan at pagkakaisa, maging malapit sa mga nananampalataya, kaparian, mga religious at sa masa, at pinaalalahanan sila na walang sinuman ang hindi saklaw ng pag-ibig ng Diyos o ng buhay na simbahan. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, sinusuri ng Tehran ang tugon ng Estados Unidos sa naturang peace proposal na isinusulong ng kanilang bansa. Sa 14-point proposal, nakasaad ang pagtatapos ng naval blockade at paghinto ng mga operasyong militar ng Iran sa Strait of Hormuz. Ngunit nilinaw nito na hindi saklaw ng panukala ang usapin ng kanilang nuclear program. Sa kabila ng umiiral na ceasefire agreement, ay nananatiling duda si US President Donald Trump sa naturang peace proposal. Doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader, Khomeini. But we'll see. Samantala, patuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa habang may mga ulat ng panibagong pag-atake sa mga barko sa lugar. Patuloy naman ang diplomatic efforts mula sa mga bansang tulad ng Pakistan at Oman para mapanatili ang dialogue at maiwasan ang muling pagsiklab ng gera. Inanunsyo ng hard-left leader na si Jean-Luc Mélenchon ang kanyang kandidatura sa 2027 presidential election sa France. Sa isang TV interview, sinabi ni Mélenchon na handa na ang kanilang kampo sa laban. Si Mélenchon ay matagal nang kilalang leader ng left-wing politics sa France at ilang beses nang tumakbo sa pagkapangulo noong 2012, 2017 at 2022. Mamaya, para sa balitang entertainment, Yannick Sinner, kampiyon ng Mutua Madrid Open. Marina Summers, unang transgender woman host sa Miss Universe Philippines. Sa balitang sports, 76ers lusot sa East Semis. At University of the Philippines nasungkit muli ang UAAP Street Dance Crown. Manatiling nakatutok, magbabalik ang Metro Morning. Always on, always mellow. Mellow947.com. Now streaming. Hello, layo pa. Ang alahati naman din siya. Good morning, everyone. It's 4th day of May. So, ayan guys, I'm traveling the time from city of
Bulacan, papuntang City of Valenzuela. Bulacan ba nga? Oo, tama. So, ayan. Kalahati po lang. Malik yung ano. Hello, everyone. Wala na, sir. Kuha pa ng gamit? Bakit? Sige, kuha ka. Oo. Yung foam nalagay sa likod, ha? Oo, bigat din sabi ni GL. Ano yun eh, yung foam na luma, yung sa galing sa staff house yun. Ba't yun nalagay nga sa likod? Kung sa harapan kasi, ang harapan kasi, tinan mo, dugyot, di ba? Parang sa harap nakalagay. Umista ka dito. Para ano na, nakaready ng lahat. Biyernes ang petsa mo, ha? Sumunta ko doon ni Webes eh. Biyernes ang petsa mo. Ay. Okay lang? Biyernes. Oo. Ha? Oo. Uy, may doon ko kinuha, diba? Sabi ko nga sa'yo, sabi ko sa'yo eh. Doon ko mang kinuha. Yan, meron pang ulit kasunod na balita. Manood, makinig, at manalo sa OMG. Oh My Gas, tulong Abante. Pumutok lang sa mga programa ng Abante araw-araw at baka ikaw na ang maswerteng kaabante na makaakuha ng 500 pesos pang gas. Hintayin ang queue ng Anchor para makapag-register. I-text ang OMG space ang inyong pangalan at isend ito sa 0917-192-8511. Bago matapos ng show, bubunot ang Anchor ng isang maswerteng mananalo. Tatawagan ka namin on air at kailangan masagot mo ito on the spot. May itatanong ang Anchor at kapag nasagot mo ito ng tama, iyon na ang 500 pesos! Oh My Gas, tulong Abante! Ang promo na ito ay bukas sa lahat ng mga drivers. Isang pag-alalay mula sa Abante. Kasama mo. Ano ba naman? With oil prices. Ano ba nangyayari? Aray ko. Eric! Kumusta ang Sunday mo? Ha? Sol ba? Saan ka nakarating?
Gumala ka ba? Bahay ka lang. Naglaba kayo? Ay, nagano kayo? Marami? Oo. Mukhang mga ano pa. Malayo ba yung ano?